Ayon sa Israel, pinatay ng mga puwersa nito ang pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar sa Gaza. Ayon sa mga militar ng Israel noong Huwebes, napatay si Sinwar noong Miyerkules sa timog na bahagi ng Gaza. Ito ay matapos makumpleto ang mga proseso ng pag-identify sa katawan at mataas daw ang posibilidad na si Yahya Sinwar ang napatay. Ang dose-dose ng mga operasyon na isinasagawa ng mga Israeli military at Israel Security Agency sa nakalipas na taon at sa mga nakaraang linggo ay ang tumulong sa kanila upang matunton ang area kung saan napatay nila si Yahya Sinwar. Wala pa namang komento ang Hamas tungkol sa claim na ito ng Israel. Samantala, ang Israel ay nakikipagdigma sa Gaza mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon at higit sa 42,000 Palestinians na ang napapatay sa digmaang ito, ang karamihan sa kanila ay mga sibilyan. Kasunod iyon ng mga pag-atake na pinamunuan ng Hamas sa katimugang bahagi ng Israel, kung saan mahigit sa 1,100 katao ang napatay. Ang Israeli Army at mga pulis nito ay nagsagawa ng DNA checks upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Sinwar matapos nitong sabihin na ang mga puwersa nito sa Gaza ay pumatay ng 3 tao. Mabilis na tinanggap ni Netanyahu ang mga papuri para sa pagpatay kay Sinwar, ngunit idinagdag na hindi ito nangangahulugan na ang digmaan sa Gaza ay tapos na. Ayon sa pahayag ni Netanyahu sa isang video, ngayon ay nakabawi na tayo. Ngayon, ang kasamaan ay tumanggap ng suntok mula sa atin. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang ating mga task. Para sa pamilya ng mga hostage, sinasabi ko sa inyo na ito ay isang mahalagang sandali sa digmaan. Magpapatuloy ang buong puwersa natin hanggang sa makauwi na ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay at ang aming mga mahal sa buhay. Mula noong October 7, 2023, halos 250 katao ang sinasabing nabihag mula sa Israel. Halos kalahati naman nito ang sinasabing napakawalan na, ngunit pinaniniwalaan na halos 70 pa ang nananatiling bihag sa Gaza. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization who was responsible for the October 7th massacre, is dead. Sinwar was responsible for the most brutal attack against Israel in our history, when terrorists from Gaza invaded Israel, massacred Israelis in their homes, raped our women, burned entire families alive, and took over 250 men, women, children, and babies hostage into Gaza. 101 hostages still remain in captivity in brutal conditions. For the past year, Sinwar tried to escape justice. He failed. We said we would find him and bring him to justice, and we did it. It was Yahya Sinwar who decided to wage war with Israel while hiding behind civilians in Gaza. Since the beginning of this war that Sinwar started on October 7th, we've said our war is with Hamas, not with the people of Gaza. And we mean it. We are working to increase the amount of humanitarian aid, including food, water, and medicine that goes into Gaza, to the people of Gaza who are suffering because of Yahya Sinwar. On this day, our thoughts are with the families of those murdered or kidnapped because of Sinwar. We bow our hearts, heads, and remember, we bow our heads and remember our brave soldiers who paid their ultimate sacrifice to defend the people of Israel. Our work is not done. We will not rest until we bring home all our hostages by any means, and we will continue to operate until we complete all our missions in defense of the people of Israel. Thank you. Breaking news. Iran may balak agawin ang mga kaalyado ng Amerika na mga Muslim countries din. Ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay naglabas ng isang malaking unity appeal to Muslim countries. Iniulat na hinimok ni Pezeshkian ang mga Islamic nations na magkaisa laban sa Israel. Ayon sa ulat, sinabi niya ang parehong bagay sa isang phone call
kay Sultan Haitham bin Tariq ng Oman. Iniulat ng website ng Pangulo ng Iran na ginawa niya ang mga pahayag. Kapansin-pansin na nag-maintain ng close ties ang Oman sa US na tumutulong sa Israel sa gitna ng mga digmaan. Nagsilbi rin ang Oman bilang isang interlocutor sa pagitan ng Iran at ng West amid tension. Sinabi ng Pangulo ng Iran sa US Arab allies, "Kung magkakaisa tayo, ang mga Islamic countries hindi madaling magagawang mag-commit ng crimes ng Zionist regime." Iniulat na pinuri ni Pezeshkian ang paninindigan ng Oman tungkol sa mga krimen ng Israel sa Gaza at Lebanon. Nanawagan din siya para sa mas malakas na pressure sa mga tumutulong sa Israel. Gayunpaman, walang mga report sa mga media ng Oman tungkol sa report na phone call. Naghahanda ang Iran para sa pag-atake ng Israel. Inaasahan ng Islamic Republic of Iran ang agarang pagkilos ng militar ng Israel sa kanilang lupain. Nangako ang Israel na gaganti sila sa Iran's massive missile strike noong October 1. Naglunsad ang Iran ng missile attack sa Israel bilang pagganti sa pagpatay sa mga proxy group leaders. Iniulat din ang intensified espionage activities in the Jewish nation. Earlier, sinabi ng Israel na nahuli nila ang mga sospek na binayaran ng Iran upang magsagawa ng mga pagpatay sa Israel. Pumunta naman tayo sa mga balita sa ibang lugar. Kahit pa matagal ng magkaibigan sina Vladimir Putin at Xi Jinping at pareho pa sila ng pananaw laban sa kapangyarihan at impluwensya ng Amerika, iniisip ng ilang eksperto na bago matapos ang dekadang ito, posible pa ring magkaroon ng giyera sa pagitan ng Russia at People's Republic of China. Kahit pareho silang may autocratic na gobyerno at ayaw sa international order na pinangungunahan ng West, hindi pa rin ganong katatag ang relasyon ng China at Russia. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang patuloy nilang alitan sa teritoryo sa Russia's Far East. Parehong malalaking bansa ang Russia at China at kapwa sila may tig-14 na kapitbahay na bansa. Sa kasaysayan nila, lumawak at lumiit ang kanilang mga teritoryo. May mga nasakop at naitaboy din, kaya't maraming border disputes na naganap. Pero kung lumala ang kasalukuyang hindi pagkakaunawaan at mauwi sa armadong labanan, pwedeng lumaki ito at magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa silangang bahagi ng Europa. Sa nakaraang dekada, mahigit 40 times nang nagkita sina Vladimir Putin at Xi Jinping para palakasin ang kanilang alliance. Bagamat komplikado, mukha namang matibay. Tinatawag pa nga nilang dear friends ang isa't isa. Pero noong nakaraang taon, sinimulan ng China ang isang tahimik pero seryosong pag-angkin ng teritoryo sa eastern border ng Russia. Pwedeng mag-react si Putin ng mas agresibo kumpara sa ibang mga bansa. Para sa Moscow, parang tahimik na binabalik ng China ang pag-angkin nila sa ilang lugar sa hilagang-silangang bahagi ng China at Manchuria na minsan nang naibigay sa mga Tsar ng Russia noong 1860. Sa isang banda, sinasabi ng Beijing na hindi nila nakakalimutan ang mga malalaking teritoryong tingin nila ay historical na Chinese pa rin. Para naman sa Moscow, pwedeng tingnan nila ito bilang malinaw na paglabag sa kanilang kasunduan, ang Sino-Russian Borderline Agreement na pinirmahan noong 2008. Pero base sa track record ng Russia, hindi nakakagulat na hindi lang Russia ang may hindi pa nare-resolbang issue sa border kasama ang China. Sa katunayan, may mga territorial disputes ang China halos sa lahat ng kapitbahay nito, kabilang na ang Taiwan, Spratly Islands na inaangkin din ng Pilipinas at halos buong South China Sea. Kasama rin dito ang matagal nang hindi pagkakasundo sa Japan, Tajikistan, Kazakhstan, pati na rin sa mga teritoryong Indian sa Himalayas. Ang tahimik na pagkilos ng China para kunin ang Vladivostok ay bahagi lang ng kanilang pagsisikap na muling itama ang ilang mga hangganan na tingin nila ay hindi patas. Noong napirmahan ang mga kasunduang ito, wala pang kapangyarihan ng China, kaya iniisip ng ibang eksperto na matagal na nilang kinikimkim ang mga sama ng loob nila laban sa Russia. Bagamat sinasabi ng mga pinuno ng China simula kay Jiang Zemin na sarado na ang usaping ito, duda pa rin ang maraming eksperto. Tulad na lang ng nangyari sa Aigun na ngayon ay Ai Weitown.
na nasa northeastern bahagi ng Heilongjiang Province sa tabi ng Amur River na naghihiwalay sa China at Russia. May historical na kahalagahan ang lugar na ito dahil dito nilagdaan ang kasunduan noong 1858 na maglilipat ng teritoryo sa Russia. Sabi ng Beijing, para daw sa tourism ang pagbabago ng pangalan, pero nagdulot pa rin ito ng kontrobersya. Ang kasalukuyang issue sa Vladivostok ay may dala ring bigat ng kasaysayan. Kahit mukhang magkaalyado ngayon ang China at Russia laban sa US, masalimuot at puno ng alitan ang nakaraan nila. Base sa mga old agreement, nananatili sa posisyon ng Russia na lahat ng isla sa Amur, Argon at Ussuri Rivers ay sakop nito. Habang sinasabi naman ng China na nasa gitna ng ilog dapat ang hangganan. At dahil dito, nagkaroon ng alitan at karahasan sa pagitan nila noon. Bago pa man ang sagupaan noong 1969, matagal nang tensyonado ang Soviet Union at China dahil sa mga pagkakaiba sa ideolohiya at territorial disputes. Nagsimula ang tensyon matapos ang Soviet invasion sa Czechoslovakia noong August 1968 gamit ang Brezhnev Doctrine. Ayon sa doktrinang ito, may karapatan ng Soviet na tanggalin ang mga leader na tingin nila'y masyadong liberal. Nakaramdam ng takot si Chairman Mao Zedong dahil dito. Pagkatapos nito, naganap ang Sino-Soviet border conflict. Nagsimula sa maliliit na engkwentro na nauwi sa mas malaking labanan sa Zhenbao Island o Demansky Island sa Russia. Ilang buwan tumagal ang labanan bago napagkasunduan ng ceasefire. Bagamat humupa na ang labanan, nabahala ang international community dahil sa posibleng mas malawak na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil sa diplomatikong pag-uusap at tulong mula sa United States, napigilan ang lumalalang sitwasyon. Pero hindi tuluyang nasara ang usapin hanggang 1991. Matapos bumagsak ang Soviet Union, nagkaroon ng bagong kasunduan ang China at Russia noong 1991 na tinawag na Sino-Soviet Border Agreement. Dito, napagkasunduan nila na gagamitin ang pangunahing daluyan ng mga ilog bilang basihan ng kanilang hangganan. Ang problema, marami sa malalaking isla ang naghahati ng mga ilog sa iba't ibang agos. Kaya mahirap tukuyin kung nasaan ang main channel na siyang magsisilbing batayan ng hangganan. Napansin rin agad ng dalawang bansa na kung mas malapit sa kabilang pampang ang main channel, mas marami silang isla na pwedeng angkinin. Kaya naman, hindi naging madali ang pag-navigate ng China at Russia sa kasunduang ito. Tingnan na lang natin ang kaso ng Bolshoy Ussuriski Island. Halimbawa, na sa mapa ng China noong 2023 ay ipinakita bilang teritoryo ng China. Bagay na labag sa kasunduan nila noong 1991 at 2004. Dati, napagkasunduan na hawak ng China ang silangang bahagi ng isla, habang ang kanlurang bahagi ay sa Russia. Maaaring nagkamali lang ang China sa revision na ito, pero pwede ring indikasyon ito ng mga plano ng China na palawakin pa ang teritoryo nito. Ang mismong isla na kilala sa Chinese bilang Hixiasi Island ay isang hindi pa gaanong na-develop na lugar na sanay nakakalimutan na kung hindi lang dahil sa strategic location nito. Nasa intersection ito ng Amur at Ussuri Rivers, malapit sa Khabarovsk, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Outer Manchuria. Ang sino mang may kontrol sa bahagi ng mga isla kung saan nagtatagpo ang mga ilog na sa ngayon ay hawak ng Russia, ay may kontrol rin sa mga shipping routes na mahalaga lalo na kapag hindi nagyayelo ang ilog. Sa unang tingin, parang walang gaanong silbi ang lugar na ito para sa China. Pero bukod sa hydroelectric at fishing resources na maaaring gamitin ng China para mabawasan ang pagdepende nito sa energy imports, ang Alta Mansuria ay isa sa pinaka-populated at industrialized na rehiyon ng Russian Far East, kasama ang mga lungsod ng Khabarovsk at Vladivostok na may populasyong lagpas 600,000 bawat isa. Ibig sabihin, sino mang may kontrol sa dalawang lungsod na ito, pati na rin sa mga pangunahing bahagi ng mga ilog, ay may malaking advantage, depende sa senaryo ng posibleng digmaan sa pagitan ng Russia at China. Pero gaano nga ba kalapit ang posibilidad ng giyera sa pagitan nila? Sa ngayon, halos nakahiwalay ang Russia
dahil sa mga international sanctions na nagpapahirap dito. Kaya't halos nakaasa ito sa China para sa ekonomiya at katatagan sa pananalapi. Pero hindi maaaring magtagal ang lumalaking imbalance na ito ng kapangyarihan at suporta. Kaya't maaaring maging mas marupok ang kanilang alliance sa hinaharap. Una, maaaring hindi kailanman tuluyang magtiwala ang Russia sa kanyang malawak na kapitbahay sa silangan. At pangalawa, ang patuloy na ambisyon ng China na palawakin ang teritoryo nito sa Eurasia ay nagbibigay sa Russia ng sapat na dahilan para maging maingat. Sa ngayon, mayroon lang diplomatic rift sa pagitan ng Moscow at Beijing, pero walang kasiguraduhan na hindi ito mauuwi sa karahasan. Lalo na kung patuloy ang China sa pagbago ng mga mapa nito na tila nangaasar. Pwede ring sinusubukan lang ng China ang kakayahan ng isang humihinang Russia. At kung totoo ito, maaaring ang susunod na hakbang ng China ay talagang angkinin ang ilang mahalagang teritoryo ng Russia, katulad ng mga kalapit sa northeastern provinces ng China. Pero hindi naman basta-basta papayag ang Russia at gaganti ito ng military action, katulad ng ginawa nito 55 years ago. Isa pang geopolitical na issue na nagpapalala sa relasyon ng China at Russia ay tungkol sa 5 dating Soviet states sa Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan, kung saan humihina na ang impluensya ng Moscow habang lumalakas ang presensya ng China sa seguridad at ekonomiya. Sa lahat ng 5 estado, mas mabilis na naging trading partner ang China kumpara sa Russia. Noong 2000, mas mababa pa sa 1/4 ng Russian imports ang Chinese imports. Pero pagdating ng 2022, mas mataas na ito ng higit sa doble. Lumaki rin ang Chinese exports na umabot ng $19.3 billion papunta sa Central Asia noong 2022. At kung magpapatuloy ang trend na ito, malamang mabawasan pa lalo ang impluensya ng Russia sa rehiyon. Ang ganitong pagbabago sa impluensya, kasama na ang pagbabago sa mga mapa ng China, ay posibleng magdulot ng giyera sa hinaharap. Kaya para maiwasan ito, baka kailangang maging mas diplomatic ang China sa patuloy na pagpapalawak nito. Pwedeng hilingin ng mga Chinese policymakers na opisyal na baguhin ang kasalukuyang mga mapa, para daw itama ang tingin ng Beijing na hindi patas na mga kasunduan noong 19th century. Pero kahit subukan ito ng China, malamang hindi papayag si Putin, kaya babalik sila sa posibilidad ng digmaan. Sa isang giyera, malinaw na mas dihado ang Russia. Ang malaking paglago ng ekonomiya at military ng China sa nakalipas na 3 dekada, kasama na ang pagkawala ng maraming Soviet-era territory at human capital ng Russia, ay nagbago ng husto sa balance of power sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, higit 3.5 beses na mas malaki ang ekonomiya ng China kumpara sa Russia, at mas modern at mas pinupunduhan ang kanilang military. Ipinakita rin ng laban ng Russia sa Ukraine ang limitadong kakayahan ng kanilang puwersa, na mas epektibo lamang laban sa mas mahihinang kalaban na may mas kaunting kakampi mula sa NATO. Kahit hindi pa kapantay ng teknolohiya ng NATO ang China, malaki ang posibilidad na mananalo ito sa isang direktang labanan laban sa Russia. Ngayon, ang mga labanan ay kadalasang nagaganap sa himpapawid, pero hindi naging kasing epektibo ng inaasahan ang air defenses ng Russia sa Ukraine. Maraming drones ng Ukraine ang nakakalusot at tumatama sa mga strategic na lugar ng Russia. Samantala, ang China na may mga malalaking drone manufacturers gaya ng DJI ay may mas maraming drones kumpara sa Ukraine. Ipinapakita nito na posibleng madali lang para sa Chinese forces na i-bypass ang air defenses ng Russia. Pero kahit ganon, malaki pa rin ang missile stockpile ng Russia na kayang umabot sa ilang lungsod ng China. Sa kabila nito, malabong manalo ang Russia sa full-scale war laban sa China, lalo na't mas mataas ang military spending at fighting capability ng China. Kahit gusto ng Russia na iwasan ang digmaan, naghahanda rin sila sa posibilidad nito, kasama na ang military training exercises laban sa posibleng pagsalakay ng China. Sa nakalipas na mga taon, lumakas ang tiwala ng Russia sa China,
nakipag-participate pa sa mga joint military drills noong 2018 at 2022. Pero ayon sa ilang eksperto, puro photo ops lang ito at hindi seryosong joint operations. Kaya't kahit may mga military exercises ang Russia na may kasamang nuclear-capable missiles malapit sa China, mukhang hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad ng conflict. Sa ngayon, tila pareho pang naniniwala ang China at Russia na mas maraming benepisyo ang kanilang samahan. Ilang linggo bago salakayin ng Russia ang Ukraine, nagkita sina Putin at Xi Jinping at naglabas ng joint statement na pinagtitibay ang kanilang alyansa at nananawagan ng bagong relasyon sa pagitan ng mga malalaking bansa. Pero kahit anong diplomatic effort pa ang gawin, hindi nito mabubura ang matagal ng tensyon sa pagitan ng Russia at China, gaya ng alitan sa Outer Manchuria at ang interes ng China sa pagpapalawak ng teritoryo. Maraming Chinese leaders ang nagdududa pa rin sa pagiging maasahan ng Russia bilang strategic partner. Dahil dito, tanong na lang kung kaya pa bang makipagsabayan ng Russia o magiging junior partner na lang ito sa relasyon. Habang tumatagal, maaaring magdulot ng tensyon ang lumalaking hindi balansing relasyon nila. Kung maramdaman ng Russia na hindi ito nirerespeto o parang junior partner lang ito, posibleng maghihiwalay ang dalawang bansa o baka magkasukatan pa sila ng lakas. Sa ngayon, ang pangunahing halaga ng Russia sa China ay ang energy exports nito. Pero sa mga darating na dekada, habang nagiging mas independent ang China sa fossil fuels, maaaring lumambot ang pundasyon ng kanilang relasyon. Dati, malakas ang military power ng Russia, pero dahil sa economic at technological stagnation, pati na rin ang corruption, unti-unti nang humihina ang dating lakas nito bilang partner. Sa halip na ipakita ang pagiging superpower, ipinakita ng digmaan sa Ukraine ang mga panganib at gastos ng ganitong aksyon. Kapag hindi kaya ni Beijing na umasa sa tulong ni Moscow, lalo na sa harap ng US, masisira ang relasyon nila. Hindi rin natuwa ang China sa mga military moves ng Russia, lalo na sa digmaan nito sa Ukraine na hindi pa rin magtagumpay si Putin. Dahil sa labis na agresyon ng Russia, humina ito sa ekonomiya at militar at nagdulot pa ng mga diplomatic na problema para sa China. Ang China, sinasabi nilang naniniwala sila sa respeto sa sovereignty ng ibang bansa at non-interference. Pero sa pagsuporta nila sa Russia, lumalabas na kinukontra nila ang sariling prinsipyo na maaaring magpahina sa reputasyon ng Beijing sa international stage. Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagpalakas din ng ugnayan ng US at Europe na lalong nagpahina sa imahe ng China. Nadamay rin ang China sa pagtaas ng global energy prices at hirap ang mga kumpanya nila sa Western sanctions laban sa Russia. Sa kabila ng mga problemang ito, patuloy pa rin ang suporta ng Beijing sa Moscow. Baka bahagi ito ng plano ni Xi Jinping. Posible kasing umaasa siya na kapag lalong nanghina at na-isolate ang Russia, mapipilitan itong sumilong sa ilalim ng China. Kung matalo ang Russia sa digmaan, posibleng magkaroon ng pagkakawatak-watak sa Russian state, katulad ng nangyari noong Soviet Union pagkatapos umatras sa Afghanistan. Pwede ring samantalahin ng China ang kahinaan ng Russia at palawakin ang impluensya nito sa mga teritoryong katulad ng Outer Manchuria. Pero may isang senaryo rin kung saan hindi paborable ang tagumpay ng Ukraine sa China dahil ipapakita nito na hindi na pwedeng baguhin ang mga borders sa puwersahan at magbibigay ng babala sa China na huwag gagalawin ng Taiwan. Kung magkaroon ng sabay na digmaan ang US laban sa Russia at China, tanong pa rin kung magtutulungan ba ang dalawa o maghihiwalay ng landas. Habang tumitindi ang tensyon sa Taiwan at Ukraine, sinabi ni Biden na sapat pa rin ang nuclear arsenal ng US para takutin ang Russia at China. Pero may mga eksperto na di sang-ayon dito at naniniwala na dapat magpatuloy ang modernization ng US nuclear program. Sa kabila ng tila walang limitasyon sa relasyon ng Russia at China, maraming palatandaan ng pagkakawatak-watak. Halimbawa, ayaw pa rin ng China na magpadala ng armas sa Russia at wala pang formal na military alliance sa pagitan nila. Kaya kung dumating ang oras na wala nang makukuhang benepisyo ang China sa relasyon nito sa Moscow,
Baka ito na ang simula ng pagkakahiwalay nila o baka maging simula pa ng isang digmaan sa pagitan nila. Ano sa tingin nyo? Mas malapit na ba sa digmaan ng Russia at China kaysa inaasahan? Paano ito magsisimula? Kung maglaban man sila, sino ang mananalo? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming military content at analysis.